Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, ayon kay Namgang Dizo, sa palagay niya ay kakailanganin niya ng sariling puwersa kung iisipin niya ang mga bagay na darating. Dagdag pa niya, naiintindihan niya na ang aura na ibinibigay nila ay hindi normal, ngunit ayon sa kanya, hindi nila magagawa ang negosyo batay sa damdamin lamang. Maliban dito, nangangailangan ng walang katapusang halaga ng pera upang mapanatili ang puwersa. Kaya tinanong ni Namgang Dizo ang mga matatandang ito kung may pera ba sila. Sa isang iglap, ang matandang ito na naka-orange ay nagsabi na nagamit na niya lahat sa alak. Kaya't napabuntong hininga na lang si Namgang Dizo at sa isip niya, ang mga lalaking iyon ay hindi opisyal na miyembro ng angkan ng Namgang, kaya walang paraan na makakakuha din sila ng anumang pondo o suporta. Gayunpaman, habang tumatawa ang matatandang ito, nagtanong sila kung kailangan pa ba ng pera. Bigla-bigla, sinabi ni Namgang Dizo na iyon na. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na kung gusto nilang sumama sa kanya, kailangan nilang magbayad ng membership fee na 100 silver taels bawat isa. At syempre, ito ay magiging buwan ng bayad. Ngunit sinabi ng matandang ito kay Namgang Dizo na tila may hindi pagkakaunawaan. Dagdag pa ng matandang ito, hindi sila mga taong dapat magbayad ng membership fee para makasali sa isang kung saan-saan. Talaga, mas malakas ka ba sa tatay ko? Sambit ni Namgang Dizo. Agad-agad, ang mga lolo na ito ay nagsabi ng hindi pagkatapos nito. Tinanong sila ni Namgang Dizo kung sa tingin ba nila ay tatanggap na lang siya ng pera ng libre. Pagkatapos ay sinabi niya na may konsensya pa siya. Higit pa rito, sinabi sa kanila ni Namgang Dizo na kung magbabayad lang sila, bibigyan niya sila ng tulong sa pag-aaral ng martial arts. Sa isang iglap, tinanong ng matandang ito si Namgang Dizo kung seryoso ba siya. Sa kasalukuyang panahon, sinabi ni Lady Ilyang na malamang ay mag-uusap sila sandali. Gayunpaman, ang babaeng ito sa kaliwa ay nagtanong kung paano nga ba nagkakilala ang tatlo. Sa kabilang banda, tinanong sila ni Lady Ilyang kung hindi ba sila nagugutom. Kaya sumagot naman ang mga babae na medyo nagugutom na rin daw sila. Sa isang iglap, tinanong sila ni Lady Ilyang kung dapat ba nilang kainin ang ilan sa mga iyon. Gayunpaman, ang sa babaeng ito sa kaliwa, iyon ay isang bagay na hiniling sa kanila ng kanilang young master na panatilihing ligtas. Kaya tinanong niya siya kung paano kung hiningi niya ulit ang mga iyon pabalik. Kaya sinabi lang ni Lady Ilyang na ibibigay na lang nila sa kanya ang mga nasa kwarto nila. Bilang karagdagan kay Lady Ilyang, marami pa ang katulad noon sa paligid. At saka, mukhang magtatagal sila, kaya niyaya niya sila. Dapat ba tayo? Mukhang maayos naman ang mga lolo. Wika pa ng babaeng nakablo. Alinsunod sa babaeng nakadilaw, sinabi rin ng banal na doktor na gagaling din sila pagkatapos ng magandang gabing pahinga. Kaya't lahat sila ay sumang-ayon at nagpasya na kainin ang mga elixirs na ito. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nagpakita si Dr. Li Han at kaagad. Pinigilan niya silang kainin ang mga iyon. Ho! Alam kong parang pamilyar sila. Hindi ba ito ay ang mga purification pills? Wika ni Dr. Li Han. Bukod dito, tinanong niya sila kung paano nila nakuha ang mga iyon. Sa isang iglap, sumagot si Lady Ilyang at sinabing natanggap nila ang mga iyon. Kaya galit na tinanong siya ni Dr. Li Han kung kanino nila ito natanggap. Sa kabaligtaran, biglang dumating si Namgang Jetchian sa lugar at ayon sa kanya, iyon ang swerteng araw niya. Kung iisipin na lahat ng mga friendly na mukha ay natipon doon. Ngunit sa isang iglap, biglang kinuha ni Dr. Li Han ang bagay na hawak ni Namgang Jetchian. Pagkatapos nun, agad na tinanong ni Dr. Li Han si Namgang Jetchian kung nasaan ang lahat ng mga bagay na nasa loob nun. Kaya kaagad, sumagot si Namgang Jetchian at sinabing, ano ang ibig mong sabihin, saan? Kinain namin lahat, syempre. Bilang resulta, nagalit si Dr. Li Han habang tinatanong niya siya kung alam ba niya kung ano iyon. Kaya sinabi ni Namgang Jetchian na purification pills ang mga ito. Bilang karagdagan sa kanya, ito ay nakasulat sa takip ng kahon. Pagkatapos nun, tinanong ni Namgang Jetchian ang banal na doktor kung malabo na ba ang kanyang paningin, o baka dahil sa edad niya. Kaya talagang na-stressed si Dr. Li Han sa mga sandaling ito. Samantala, tinanong ng doktor si Namgang Jetchian kung ilang pills ang ininom ng mga kasambahay para matabyunan sila ng bango nito, 5 pills. 7.
O baka 10, subalit tinanong din siya ni Namgang Jetchian kung bakit siya nagkakaganyan. Oha, gusto mo rin ba? Pwede ka namang magsabi, magpapalabas ako ng isa para sa iyo. Wika pa ni Namgang Jetchian. Bilang resulta, sobrang nagalit sa kanya si Dr. Li Han. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Namgang Jetchian na bibigyan naman daw siya nito. Kaya tinanong niya siya kung bakit niya iyon ginagawa sa kanya. Bigla-bigla, lumabas si Namgang Dizo sa silid at agad silang tinanong kung ano ang kaguluhang iyon. Kaya natuwa si Namgang Jetchian matapos niyang makita ang kanyang young master. Ngunit kabaliktaran and naging reaksyon ni Namgang Dizo dahil galit na galit ito sa kanya sa ginawa niya. Sa hindi inaasahan, biglang nagtago si Namgang Jetchian sa likod niya, kaya naguluhan siya sa nangyayari. Sa kabilang banda, nabigla si Dr. Li Han matapos niyang makita ang dalawang matandang ito na mukhang magaling na. Sa isang iglap, sinabi nitong matandang nasa kanan na nakapagpahinga sila ng maayos salamat sa kanya. Alinsunod sa banal na doktor, iyon ay isang kaluwagan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na mas mabuting magpahinga muna sila ng isang araw. Ngunit ang sabi ng mga matatanda ay hindi na kailangan dahil ayon sa kanila, may ilang urgent na negosyo ang dumating. Kung gayon, abay mayroon din akong ilang agarang negosyo na dapat asikasuhin. Sambit ni Dr. Li Han habang nakatitig kay Namgang Jetchian. Sa kabilang panig, naintindihan na ngayon ni Namgang Dizo ang diwa ng nangyayari. Bigla-bigla, tinanong ni Namgang Dizo ang banal na doktor kung tama siya na tila gusto niyang makausap ang baliw na bastos na iyon. Agad namang sinabi ni Dr. Li Han na tama iyon. Sa puntong ito, hiniling ni Namgang Jetchian sa kanyang young master na iligtas siya. Subalit hindi siya pinansin ni Namgang Dizo. Pagkatapos nun, sinabi ni Namgang Dizo sa mga babae na maaari silang umalis muna dahil gusto niyang makausap muna ang mga iyon. Agad naman siyang sinang-ayunan ng mga babae. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit ang sarap sa pakiramdam na may nabawas na bagay na dapat niyang asikasuhin. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Namgang Dizo na pwede na doon. Kasunod nito, sinabi niya sa matandang ito na subukang gumamit ng anumang martial arts na alam niya. Dagdag pa ni Namgang Dizo, titingnan niya at sasabihin sa kanya kung may ginagawa siyang mali. Kaya't agad namang sinunod ng matanda ang kahilingan ni Namgang Dizo, gayunpaman. Sa isip ng matandang ito, kinikilala niya ang matalinong mata ni Namgang Dizo, ngunit ayon sa kanya, hindi siya papayag na ang kanyang martial arts ay minamaliit. Kaya maaaring subukan ni Namgang Dizo na alamin kung ano ang mali kung kaya niya. Sa kabaligtaran, ayon sa mongheng ito, seryoso ang matanda. Dagdag pa niya, ang hangin ay hinihimok ng tibak, at ang tibak ay inaakay ng hangin. Isa sa kalikasan, ang pinakahuling martial art ng wudang ay nakasentro sa pagkakaisa. Ang hindi magagapi na Sword of the Race ay sa wakas ay natapos na. Ilang sandali pa, nagtanong ang matandang ito kung kumusta ang pinakita niya. Agad namang sumagot si Namgang Dizo at sinabing hindi na iyon masama. Ngunit ang nakakagulat, tinanong nitong matandang monghe si Namgang Dizo kung hindi ba niya alam na masama ang pagsisinungaling. Pagkatapos nun, sinabihan niya siya na kung dahil iyon sa pride niya, sabihin na lang ni Namgang Dizo at maiintindihan nila. Kaya naman naguluhan si Namgang Dizo kung ano ang gusto nilang sabihin sa kanya. At saka, ayon kay Namgang Dizo, iyon lang talaga ang nakita niya. Sa hindi inaasahan, kinuha ni Namgang Dizo ang espada ng matanda at sinabing susubukan niyang gawin ang sword dance tulad ng ginawa ng matanda. Sige nga, subukan mo kung kaya mo. Wika pa ng matandang ito. Samantala, ayon sa matandang ito, ang Sword of the Race ay isang bagay na makakamit mo lamang pagkatapos ng hindi mabilang na mga kaliwanagan at pagsasanay sa sining ng yin-yang sa loob ng 12-dosenang taon. Kaya't nag-alinlangan siya na ang isang maliit na bata na walang kaalaman sa martial arts ay makakakopya sa ginawa niya. Sa kabilang banda, sinabihan sila ni Namgang Dizo na tingnang mabuti kung ano ang kaibahan. Nang walang kung ano-ano'y, nagsimula nang mag-focus si Namgang Dizo, pagkatapos nun, bigla niyang sinimulan ang kanyang mga galaw. Kaya ang matandang ito ay natigilan at marahil ay hindi siya makapaniwala na talagang nagawa iyon ni Namgang Dizo. Ayon sa matandang naka-orange, si Namgang Dizo ay hindi kalahating masama.
Dagdag pa niya, tila ang unang pamamaraan ng Sword of Grace ay sa wakas magtatapos na. Samantala, sa isip ni Namgang Dizo, iyon ay peak martial arts. Kaya napagtanto niya na iyon ang dahilan kung bakit isinapanganib ng mga martial artist ang kanilang buhay upang matuto ng pambihirang martial arts na iyon. Gayunpaman, sa puntong ito, napapaisip si Namgang Dizo kung dapat pa ba siyang magpatuloy ng kaunti pa. Sa kabaligtaran, gulat na gulat talaga ang matatandang ito. Matapos nilang makita at masaksihan na ginawa ni Namgang Dizo ang pangalawang galaw ng Sword of Grace. Sa sandaling ito, ayon kay Namgang Dizo, ang lambot ng espada ay bumabalot sa kanyang katawan. Bukod dito, kung saan gumagalaw ang kanyang mga paa, kung saan napupunta ang mga kamay niya, kung saan lumilipad ang isip niya. Subalit, dagdag pa niya, ayaw niyang magtapos doon. Gusto niya pang magpatuloy. Kaunti na lang, siya na ang magtuturo sa mga gramps na iyon pagkatapos nito. Sa kabilang banda, ayon sa matandang ito, pagkatapos ng paggalaw ng espada na iyon, maaaring kailanganin nilang bumalik at gumawa ng kaunting pagnanakaw sa unang pagkakataon. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang mga salita, nang biglang sinabi ni Namgang Dizo na titigil na siya doon. Dagdag pa niya, iyon lang ang naiintindihan niya. Kasunod nito, sinabihan ni Namgang Dizo ang matanda na huwag ihampas ang kanyang espada at hayaan lamang na ito'y damaloy sa halip. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung nakuha niya ito. Bukod dito, ayon kay Namgang Dizo, tila isang mahusay na pamamaraan ang ninakaw ng matanda mula sa sekta ng Wudang. Gumagaan ang katawan habang sumasayaw, kaya itinaya ng mga martial artist ang kanilang buhay para matuto ng martial arts. Gayunpaman, tinanong siya ni Namgang Dizo kung tama ba siya na walang paraan na ninakaw niya ang isang bagay na gaya ng Yin Yang Sword Grace. Sa hindi inaasahan, nang gigihil na tinanong ng matandang ito si Namgang Dizo kung interesado ba siyang bumuo ng pinakadakilang Daoist clan sa mundo kasama niya. Higit pa rito, nangako din siya kay Namgang Dizo na gagawin niya siyang patriarch. Sa kabilang panig, sinabi ng matandang ito na sigurado siyang narinig ni Namgang Dizo ang 1,000-year Shaolin. Kaya't tinanong niya ito, kung mayroon siyang anumang interes na gawing pinakamatibay ang templo ng Shaolin sa ilalim ng kalangitan. Ngunit sinabihan siya ni Namgang Dizo na huminto sa pagbubuga ng kalokohan. Pagkatapos nun, tinanong niya siya kung dapat ba niyang tingnan din ang kanyang martial arts. Agad namang sinabi ng mungheng ito na hindi na kailangan. Kung gayon ay aalis na ako, kung dadalan niyo ako ng 200 taels, ituturo ko sa iyo ng detalyado. Wika pa ni Namgang Dizo. Bukod dito, sinabi din niya sa kanila na pumunta sa kanyang palasyo kung interesado sila. Gayunpaman, sa isip ng matandang ito, ninakaw ng batang iyon ang Invincible Swordsman Sword of Grace. Dagdag pa niya, hindi niya maaaring ibigay na lang ng basta-basta ang kanyang martial arts pagkatapos niyang makita iyon. Gayunpaman, nagtataka siya kung bakit binigay ni Namgang Dizo ang banal na pabango na sinasabi nilang ginawa ni Bodhidharma. 200 taels. Ang ibig mong sabihin ay 200 taels lang. Sambit ng matandang nasa kaliwa. Sa isang iglap, tinanong siya ng mungheng ito kung saan siya pupunta. Agad namang sumagot ang matandang ito at sinabi na magnanakaw siya sa sekta ng Wudang ng 200 taels. Ngunit tinanong siya ng mungheng ito kung siya ba ay nababaliw na. Bilang karagdagan sa kanya, syempre, magugulat siya pagkatapos na kopyahin ng batang iyon ang halaga ng martial arts niya sa buong buhay pagkatapos ng isang tingin, at pagkatapos ay nalaman ang tunay na layunin nito at ginawa pa ang pangalawang paggalaw. Bukod dito, ayon sa monghe, dumating na ang isang talento na hindi na muling lilito. Dagdag pa niya, si Namgang Dizo ay talagang matatawag na isang prodigy. Gayunpaman, nagtanong siya kung hindi ba lumilitaw ang mga martial prodigy paminsan-minsan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huwag magdamdam. Subalit ang sabi ng matandang ito ay hindi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ito ay dahil hindi niya ito nakita. Dagdag pa rito, ayon sa matandang ito, may isang alamat na naipasa sa pamamagitan ng maraming kahalili ng espada ng biyaya. Samantala, sa eksenang ito, makikita ang nakaraang buhay ng matanda. Gayunpaman, sinabihan siya ng matandang ito na bagamat nakita ng kanyang nakaraan na sarili ang pambihirang talento ng taong ito at tinanggap siya bilang kanyang disipulo, ang kanyang personalidad ay hindi bagay sa isang Daoist.
Kaya sinabi ng lalaking ito na siya ay naging mas aamo nitong mga nakaraang araw. Bilang karagdagan sa kanya, hindi na niya ginulo ang kanyang mga kapwa-disipulo. Kaya't ipinaliwanag sa kanya ng kanyang master, na ang isang Daoist ay hindi karaniwang nanliligalig sa mga tao. Kaya naman natahimik ang lalaking ito sa puntong ito. Bigla-bigla, sinabi ng matandang ito na tama na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na dahil kahalili na niya siya sa mga oras na iyon, sinabi niya sa kanya na hayaan siyang ebulver sa kanya ang tungkol sa alamat na ipinapasa lamang sa mga nagtatagumpay sa Sword of Grace. Kaya naman natulala ang lalaking ito habang nakatitig sa kanyang master. Higit pa rito, sinabi sa kanya ng matandang ito, na isang araw, kapag ang kanyang espada ay hindi na pumupukaw sa hangin. Ang espada ng Wudang ay yayanig sa lahat ng nasa ilalim ng langit. Ngunit hindi makapaniwala ang lalaking ito sa sinabi ng matanda. Kaya tinanong niya siya kung paano niya iindayog ang kanyang espada nang hindi magagalaw ang hangin. Kaya't sinabi ng matandang ito na kaya tinawag itong alamat. Master, nakikita mo ba ang aking nakikita? Sa impyerno kasama ang Wudang. Ang tanging bagay na nagpapayanig sa kalangitan ay ang Namgang. Wika pa ng matanda. Gayunpaman, ayon kay Namgang Dizo, dahil ang mga matatada na iyon ay inialay ang kanilang buhay sa martial arts, mayroon silang walang muwang na bahagi sa kanila. Dagdag pa niya, siguro dapat ay naging mas malupit siya sa kanila. Malamang ay mas malaki pa ang kikitain niya kaysa sa 200 taels. Sa kasalukuyang panahon, ang matandang ito ay nagtanong kung wala na ba talagang ibang paraan. Dagdag pa niya, galit na galit talaga siya sa bastos na iyon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng mongheng ito na hindi sila maaaring bumalik sa kanilang mga lumang tahanan at magnakaw ng pera mula sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na iyon lang ang paraan. Kailangan nilang magtrabaho ng 20 buwan para sa 200 silver taels. Dagdag pa niya, ang mga normal na tao ay maaaring magtrabaho ng 10 taon para lamang kumita ng ganoon kalaki. Pagkatapos nun, tinanong niya siya kung may naiisip ba siyang ibang paraan para makakuha ng ganoon kalaking pera. Sige, ayos lang. Puntahan na lang natin ang bastos na iyon. Sambit ng matandang ito. Gayunpaman, sinabihan siya ng mongheng ito na huwag niyang isipin na pupunta siya roon dahil gusto niya. Samantala, sa Pavilion of Finance, galit na nagtanong ang matabang ito kung sino ang nagsulat sa account book kahapon. Agad namang sumagot ang lalaking nakaasul at sinabi na yung huling pumasok malamang. Kaya nagtanong ang matabang lalaki kung iyon na naman ba ang bastos. Pagkatapos nun, inutusan niya itong dalhin agad doon. Bukod dito, napatanong siya kung gaano karami ang nasulat na mga maling pangalan. Sa hindi inaasahan, ang lalaking ito ay lumitaw sa eksena at diretsyong tinanong ang matabang lalaki kung tinawag siya nito. Ako ba, Eri, kasamahan mo ba ako? Galit na sabi nitong matabang lalaki. Bilang karagdagan sa kanya, kung hindi dahil sa mga salita ng Pavilion Master, pinaalis na sana niya ang matandang iyon. Sa isang iglap, sinabi sa kanya ng matandang ito na aalis na siya kung wala naman siyang importanteng kailangan sa kanya. Pero pinigilan siya ng matabang lalaking ito. Kaya ang matandang ito ay mabangis na tumitig sa kanya. At dahil doon, natigilan ang matabang ito at sa isip niya, matanda na ang taong yun, pero mabangis pa rin ang mga mata niya. Gayunpaman, tinanong niya ang matanda kung hindi ba't sinabi niya sa kanya na magpahinga kung masama ang pakiramdam niya. Dagdag pa niya, kinailangan nilang gumawa ng bagong account book dahil sa kanya. Kaagad, sabi ng matandang ito na tila nagkamali siya kaya humihingi siya ng tawad. Ngunit ang matabang ito ay nagalit at sinabi niya sa kanya na hindi iyon isang bagay na maaaring ayusin sa isang simpleng paghingi ng tawad lamang. Pagkatapos nito, sinabi niya sa matanda na umalis na sa lugar. Ngunit ang nakakagulat, tinanong siya ng matandang ito kung pinahintulutan ba siya ng Pavilion Master na tanggalin siya. Agad-agad, sinabi niya sa kanya na kukumbinsihin niya ang Pavilion Master. Kasunod nito, galit na galit niyang sinabi sa kanya na umalis na sa lugar na iyon. Gayunpaman, tinanong siya ng matanda kung sigurado ba siyang hindi niya iyon pagsisisihan. Kaya sumagot naman ang matabang lalaki at sinabing ang tanging pinagsisisihan niya sa buhay ay ang paggastos ng pera sa kanyang asawa nang hindi niya alam na niloloko siya nito. Ho ho, iyon ay tiyak na isang bagay na dapat pagsisihan. Wika pa ng matandang ito habang tumatawa.
At dahil doon, talagang nagalit ang matabang ito. Ayon sa kanya, tumatawa ang matanda dahil hindi ito nangyari sa kanya. Dagdag pa niya, kung hindi dahil sa mga salita ng master ng pavilion, gagawin niyang. Ngunit hindi man lang siya natapos sa pagsasalita ng biglang. Tanungin siya ng matandang ito kung dapat ba siyang maghiganti para sa kanya. Bilang karagdagan sa matandang ito, walang bagay sa mundong iyon na hindi makakamit gamit ang pera. Maghiganti sa aking puwet, hindi ko rin alam kung nasaan siya. Sambit ng matabang ito, higit pa rito, ayon sa kanya, ang bagay na nakakabaliw sa kanya sa sandaling iyon ay hindi ang kanyang asawa, kundi siya. Kaya sinabi niya sa kanya na umalis kaagad sa lugar na iyon. Gayunpaman, ayon sa matandang ito, nakakalungkot iyon. Kung ang anak ng matabang lalaki ay medyo mas matanda, ang matandang ito ay aalis matapos niyang makita siyang bumagsak. Bilang karagdagan sa matandang ito, ang pagkakaroon ng isang batang walang ina na nawalan din ng ama ay medyo mabigat sa kanyang puso. Sa hindi inaasahan, biglang bumula ang bibig ng matabang ito kaya talagang natarante itong mga lalaking nasa harapan sa kanilang nakita. Sa isang iglap, isinugod nila siya sa pinakamalapit na doktor. Sa kabilang banda, ayon sa matandang ito, direkta niyang ibibigay iyon, pero mukhang medyo mahirap. Dagdag pa niya, iyon ang kanyang huling regalo. Ilang saglit pa, napaisip ang matandang ito kung saan niya kailangan pumunta. Bilang dagdag, sapat na iyon upang mabayaran ang kanyang utang sa master ng pavilion. Gayunpaman, iniisip niya kung oras na ba para umuwi siya. Ngunit sa ilang sandali pa, ay biglang sumulpat ang mga ito at tinanong siya kung pwede ba siyang humiram ng 200 silver taels. Ngunit tinawag silang pulubi ng matandang ito dahil hindi man lang sila marunong manghiram ng pera. Fact. Ito ang dahilan kung bakit sinabi kong hindi tayo dapat pumunta sa bastardong ito. Galit na sabi ng matandang ito. Gayunpaman, sa isip matandang ito, talagang may dahilan kung bakit ang mga mapagmataas na pulubi ay dumating upang humiram ng pera sa kanya. Bukod dito, amoy na amoy niya ang mayamang amoy ng pera sa hangin. Sa sandaling ito, tinanong sila ng matandang ito kung sinasabi ba nila na kailangan nila ng 200 taels bilang bayad sa pagpaparehistro para sumali sa puwersa ng pinakabatang master. Agad-agad, ang matandang nasa kanan ay nagsabi na ngayong alam na niya, sinabi niya sa kanya na magmadali at iabot sa kanya ang pera. Bukod dito, sinabi din niya sa kanya na babayaran nila ito kalaunan. Gayunpaman, ayon sa taong ito, kung magpasya silang sumali, siguradong susunod ang kanilang mga nasasakupan. Kaya tinanong niya sila kung ilan ang naroon. Sa isip ng munghing ito, ang masamang espiritu nang ay nakakaamoy ng pera. Dagdag pa niya, kahit na ang matanda ay dating pinakamayamang tao sa Central Plains at tinawag na hari ng ginto, siya ngayon ay binyansagang manigul, dahil handa siyang ibenta ang kanyang mga magulang, mga anak, at maging ang kanyang asawa para sa pera. Higit pa rito, hindi mo alam kung anong mga kaguluhan ang gagawin niya kapag nakita niya ang pera. Samantala, ang matandang ito ay nagtanong sa kanila kung sa tingin ba nila ay gagalaw ang hari ng ginto para lamang sa 200 silver taels. Kaya sinabi niya sa kanila na itaas ang mga pusta. Kasunod nito, inutusan niya silang tawagan ang lahat ng kanilang mga nasasakupan. Kaya naman ang mga matatandang ito ay parehong nabigla sa kanyang sinabi. Alinsunod sa elder na ito, 10,000 tael man ito o 100,000, hindi siya magbibigay ng kahit 1 sentimo hanggang sa makita niya mismo ang young master. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy ka sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.